Ma-inspire tayo sa naging journey ni Miss Dulce. Rewind tayo ng kaunti, Miss Dulce. Okay. Sabi nila, you sang your way out of poverty. Well, kumusta po ang inyong upbringing? Bigyan nyo nga po kami ng background. Okay. Kasi pinanganak ako sa Cebu. Talagang ang kung ipipicture mo, taga-baryo ako. Yung bahay namin, yung nipa at saka sa higkawayan, yung gano'n. And then sa gilid kami ng ilog, paanan ng bundok. So lumaki akong walang kuryente, walang radio, lahat 'yan, wala yung mga kuno ng mga luho sa buhay. And nag-aral ako hanggang grade 6 lang tinapos ko talaga naman hanggang ngayon. Pero malaki na 'yon kasi gumraduate ako ng grade 6. Although my mother wanted me to stop ng grade 5 kasi siya daw wala naman, hindi nag-aral. But sabi, I really want to finish kahit grade 6 man lang. So, lahat ng amateur singing contest, sinalihan ko. Ilan po kayo magkakapatid? 8. Wala. Diba? 8! Masipag! Di ba nung araw, gano'n naman yata, wala pang family planning. So, 8 kami, ako yung pang-6. Okay. Oo, yung mga ate ko, naunang nagsipag-asawa at 18, 17, so parang gustong... Ganon din sa probinsya noon. Ang babata, mag-asawa. Parang gustong tumakas sa buhay. Akala naman nakatakas, no? Napunta rin sa kung masalimuot na buhay. But anyway, ako naman, sabi ko, I will be the next one. Sabi ko, ayoko mag-asawa ng 16, kaya lumayas ako. Actually, tinakasan ko nanay ko. Kasi, at what age? Well, 16, I started recording na in Manila. So, mas bata. Because actually, when I was 12 years old, pinilit ko ng nanay ko pupuntang Manila para lumaban sa tawag ng tanghalan before. Kontisera ka na noon. At what age? Anong simula? Yung kumanta ka, yung hilig mong pagkanta, anong edad lumabas sa'yo yon? 2 years old. Talaga? Sumali akong contest 2 years old. Yeah, pero magulo yun kasi ayaw ako tanggapin. Dahil hindi ko maintindihan ba't ayaw ako tanggapin. Ang alam ko kumakanta ko na I wanted to express something because ang papa ko kasi, karpentero siya, kasama sa mga construction. Nung araw, yung mga gumagawa ng mga movie houses sa probinsya, kasama siya doon. And pag namimiss ko siya, kumakanta ako ng Gimingaw Ako. Gimingaw Ako is a famous Cebuano song na sinasabi, I miss you. Pero hindi ko alam ang letra. So sinasabi ko kung gusto ko sabihin sa papa ko. And I wanted to say it sa mikropono. Parang akala ko naman narinig niya ako na sa Tacloban siya. So, ayaw akong isali pero hindi ako pumapayag. So, para tumigil, magpatuloy ang kanilang contest, pinakaakyat ako. And kumanta ako, hindi ko naman alam daw kasali. Parang sige na lang. Saling pusa. Yun ang lagi sinasabi. Exactly. And then, noong pinagtawanan ako ng audience, lumundag ako sa stage at umiyak. Kasi para sa akin, I was singing a very serious song. I was expressing something to my father. But anyway, that was my first income of 45 centavos. Nakalikom sila ng 45 cents. Para tahan na. Yeah, may para tumigil na. And so, that was when I was 2. And then, tuloy-tuloy akong sumasali sa mga singing contest, sa mga baryo. Kasi fiesta sa probinsya, ang dami niyan, kapi-kapilya, gano'n, diba? And then, may mga radio stations na pumupunta sa gano'n, sa probinsya. And then, yun, nagsimula akong pumunta sa mga, and later on, nangungutang ako sa kapitbahay para makasakay pumunta sa estasyon. Makabiyahe. Yeah, so, later on, noong kinulit ko ang nanay ko kasi pumupwesto na ako sa Cebu noong araw kasi wala pang diba, wala pa yung bantay bat. I mean, yung para minor ka, hindi ka pwede kumanta sa club. So at 12 years old, kumakanta na ako sa cocktail lounges and yung parang nightclub. Hindi naka-question ang edad mo? Noong araw kasi ganun, may makeup ka ng makapal or ganun. Itatago na 12 ka lang. Tsaka malaki ang boses ko. Oo. So parang ganun na talaga. Yeah. 12 years old pa lang. So, but from that time, sabi ko parang wala akong pwesto sa Cebu. Kanon. Mga bar. Cocktail lounges. Cocktail lounges. Yeah, okay. Soda fountain, ang tawag ng araw. So, na-enjoy mo yon talaga? Talagang ramdam mo tuwing kakanta ka? Because kinailangan kong maghanap buhay para tumulong sa pamilya. Yun talaga yun. Ang unang pagkanta ko is because ang tatay ko malayo, construction. Tapos, gusto kong, pag kumanta kasi, meron na uuwi. Tulad nung una kong kinita, 45 centavos. So later on, nung pag lumaban ako sa contest, meron ko uwing toyo, mga pansit, gano'n. So sabi ko, nakakatulong sa pamilya. So later on, talagang noong gusto ko nang pumwesto, kasi meron ako na iuuwi. Kasi ang unang sweldo ko sa Cebu, 5 pesos a night, gano'n. Malaki na naging yun 10, noon. naging 15, 20, gano'n na. Tumaas na ng tumaas. Ayun, so 12 years old. Yeah, I was 12. Tapos, gaano katagal ng anong edad?
I wanted to go to Manila kaagad. Sabi ko kasi, merong tawag ng tanghalan. Paano mo nalaman yung tawag ng tanghala? Kasi, napapanood mo na? Hindi, meron kasing kapitbahay na pag manunood ka, ikaw magbayad ka ng G's, wala ako G's. Sabi ko, ako na lang magbubunot the following day. Ako maglalampaso. So napapanood mo yung mga ganoon. I was so interested in watching Superstar, yung Seeing Stars with Jokerino. Tapos yun na nga itong tawag ng tanghalan. Panahon pa nila Patsy and Pugo. So, gusto kong sumali. So, pinupuntahan ko yung barko. Sabi ko, isang araw sasakay ako sa'yo kasi ayaw ng nanay ko. Bakit ayaw niya? Marami Considering na nakakatulong ang boses mo, yung iyong talento, and nakakapag-uwi ka. Nakakapag-uwi ako ng pagkain. Ba't ayaw niya? Kasi meron siyang fear actually. Actually, ang tagal bago ko nalaman yung pinaka-reason. Pero anyway, that's already parang nito na lang yung mga 2000 something na 2008 yata na meron siyang takot. Pero syempre dinadaan niya sa yung pagalit, yung walang sinasabi. Parang yung paglaki sa probinsya kadalasan ngayon kasi mas edukado na lalo na mayroon na tayong mga radio, television, may natututunan tayo. Noon kasi wala kaming gano'n, walang radio, walang television. Tapos parang ang lang is that basta pag hindi. No, kasi kung ano mapapariwara, ganyan. So, hindi ko talaga alam anong reason because ayaw din naman niyang sabihin kung ano yung kanyang issues. Siyempre, matanda na ako nung nasabi niya at naintindihan ko naman. And doon actually nagkaroon ako ng habag sa nanay ko. Kasi for the longest time, I was angry at her. Kasi lagi siyang galit. Ng closure. Yeah, naayos kami. And for the last 10 years of her life, talagang super sweet kami talagang parang grabe yung ginawa ng Lord talaga. Bumawi. Umayos talaga kami. Sa inyong 8 magkakapatid, ikaw lang ang magaling kumanta? Kumakanta lahat, kaya lang ako lang yung merong ganong lakas ng loob. Pupunta ako beyond Cebu. Kanino kayo nagmana? Sa kanino minana yung talentong pagkanta? My mother, she sings. Kasi during her time pala, before the war and during the war, parang pinapatawag siya sa mga kampo. Parang di ba yung parang mga stories na may mga artista tinatawag. So she used to sing there. May meron nga siyang meron siyang parang screen name, parang stage name. Natatawa ako because paano natin i-pronounce yan kasi Bisaya kami. Diba sabi niya, basta Idolmida Adem Lodi. Kung basahin mo, Idolmida Adem Lodi, di ba? Lodi, idol, gano'n. So, meron siyang parang stage name na tinatawag. And nalaman ko lang yan noong namatay ang tatay ko when she confessed to me everything na gano'n, ay mga sama ng loob niya, ayaw niya akong pakantahin, ayaw niya akong makarating sa entablado. Pero baka mayroon siyang not so good experience and ayaw niyang ma-experience mo yun. Pero, alam mo alam mo kung anong gusto mo. Talagang pinagpursigihan mo. Right. Paano ka nakarating ng Maynila? Ayun, kinakausap ko mga barko kasi ayaw nga niyang pumayag. So, ang tawag doon, pag sumakay ka ng jeep, pupunta ka sa pier, bukong. Para bang yung, alam mo yun, sabit. And then I just go to the barko, sabihin ko, basta isang araw sasakay ako sa'yo, pupunta akong Maynila. And totoo naman, nangyari yun. So, merong kasi si JJ, husto-husto, yung dati hindi nyo na inabutang mga panahon na siya, yung merong TV shows din before, a variety show. Nag-base siya sa Cebu for a while and then nag-apply ako, yung kumakatok ako sa pintuan nila sa studio, ayaw ako tanggapin. Ang sabi talaga, pangit ka, hindi pwedeng lumabas kasi nga syempre kailangan, alam mo na, lalo ng time na yon, early 70s, parang kailangan mistisa, ganun yung peg natin noon di ba? Mga Susan Roses. Kumukha kang naman taga-bukid, talagang ayaw nila. So, lumalaban ako. So, nung ayaw talaga akong tanggapin, ayaw akong papasukin ng sekretarya doon, inabangan ko si JJ sa kantin, kasi isa lang kantin, isa lang pinto. Tumayo ako, tinawag ko yung kanyang kumbancheros, yung tatlong, di ba yung merong tatlong trio, ganyan. Sabi ko, tugtugan nyo nga ako, hinarangan ko yung pinto. Tapos, kumanta ako. So, lumabas si JJ, si Husto-Husto. Tapos, sabi ko, gusto ko kasing sumama dun sa TV show mo. Wala pa akong kalidad, wala kang, diba, taga-bukid ka nga. So, nilagay niya ako. Ang talent fee ko, every kanta ko doon is 10 pesos. 10 pesos? Oo. Pero para lumabas siya, talagang
meron siyang narinig. boses yun? Yes. And nagkaroon ako ng recording. Kaya, ang una kong recording sa Bisaya is when I was that age, mga 10 years old actually. Bata! Mm-mm. Nakakamangha. Nakakamangha na at a very young age, ganun kapalaban, ganun ka naniniwala sa sarili mo, ganun ka naniniwala sa iyong kakayanan to sing. Yes. And ganun mo ka-love yung pagkanta. Yes. But you know what? It's not really because ang parang pinaka-inspiration to really come out is just to express myself. Kasi my father was working sa Tacloban, yung sa construction, gano'n. So, sabi ko, gusto kong mayroong i-express, hindi dahil alam ko bang magaling ako. In fact, parang nahihiya ako kasi parang iba daw boses ko. Pinagtatawanan ako. Malaki. Oo, parang lindol. Powerful. Sabi, boses lindol ito. Ganyan. Ganun pa. Oo, kaya parang, yan. So, sige lang, laban ng laban. Lahat ng contest, pinasukan ko. Ganun. Anong reaksyon ng father mo? Kasi malayo ang siya. father ko actually ang pinaka-supportive sa akin. Ang mother ko ang ayaw. Pero ang papa ko gustong-gusto niya. Sige lang. Yes. Anong naalala mong reaksyon niya nung unang-una na nalaman niya na may recording ka na, magre-recording ka na? Ay, sobrang proud ang tatay ko. Oo, lalo na noong lumalabas ka na sa TV, no, nasa Manila na ako. Okay, parang i-announce niya sa mga tao, anak ko yan. Alam ba niya na magmamaynila ka? Or nalaman na lang ng pamilya mo nung nasa Maynila ka na? Kasi nga, nagpupursige talaga ako. Oo, talagang, tinakasan ko nanay ko kasi sabi ko gusto ko talagang, magkaroon ng singing career. So, kailan ka nakasampa ng barko? Paano? Noong 1975. Ilang taon ka po noon? That was, actually, noong 13 years old na, noong tinanggap ako sa tawag ng tanghalan. Kasi paano ka po natanggap sa tawag ng tanghalan? Pila doon dito sa may Intramuros ang unang station noon ng tawag ng tanghalan. So doon ka sa labas, pipila kayo ganon. Tapos hindi nga ako una tinatanggap kasi nga daw underage ako. Kasi nga 12 dapat 13. Pero paano ka nakasampa ng barko? Sinong kasama mo pumunta ng Maynila? Nung una actually, pumayag naman, noong nakulit ko ang nanay ko. Pumayag siya. So sinamahan muna niya ako. Tapos nakitira ako dito sa Banawe. Ganyan, habang punta sa pila. Oo. Kasi minsan may cut-off talaga? Oo. Hindi lang one time? Hindi. Kasi ang dami-dami. Ang dami-daming nakapila. So balik ka ng balik. Ganon. Nakailang balik? Matagal din kasi noong nalamang wala pa ako sa edad, kailangan bumalik after 6 months. So, yung 6 months na yun, kumakanta ako sa mga soda fountain. Noong kasi soda fountain, cocktail lounge, tapos hanggang sa Kanlalay, Binyang, Laguna, kumakanta ako sa gilid ng kalye. Sino nagmamanage? May manager ka na noon? Wala, ang nanay ko ang kasama ko noon. Paano mo nakukuha yung mga ganong gig? Wala, lalapit ako, papasok kung saan mukhang may makakantahan. Kailangan mo ba ng kakanta? Kaya kong kumanta, ganon? Yeah, I do that. I actually do that. Oo. Ganon ako kapursigido. So, si nanay mo, si mami mo, nandun lang? Oo, pero galit. Pero sunod lang ng sunod sa'yo kasi hindi ka mapigilan. Ayaw niya ko iwan. Syempre. Oo, minor de edad. I just wanted to sing. Oo. And then, anong edad ba dapat ang tawag ng tanghalan? 14? No, at least 13. 13, okay. 13 ka na. Birthday ka na noon. Oo. Pumasok. Nakapasok ka. Nakapasok approve. Oo. Anong pakiramdam? Naging weekly champion. Tapos, pero alam mo ba, ano yung very first na salang? Ano yung pakiramdam ng very first mo salang? At ano yung kinanta mo nun? The greatest performance of my life. Shirley Bassey, at the age 13. Correct. Sino ang mga hurado nun? Noong araw kasi, walang katulad ngayon na nakikita mo sino hurado. Noon, secret yun kung sino ang mga judges. Okay. Oo, behind the camera. Okay. Sinabi ang pangalan mo na ikaw ang winner. Oo. Alam mo na? Alam mo ba nung kumakanta ka nung unang yun na, ito na yun. Ako na to. No, actually, lumalaban ako na hindi ko iniisip mananalo ako. I just wanted to sing. Mm-hmm. Parang I wanted to express myself. Yun lang talaga. Parang hindi ko iniisip manalo ba or whatever. Hindi yun ang driving force ko na kailangan lumaban ako manalo. Hindi ganon.
Pero nakailang linggo yun, di ba? Pagtawag ng tanghalan, ilang linggo para makarating ka ng championship. Actually, nung araw kasi, once a week lang ang tawag ng tanghalan. Oo. So, kunyari, nanalo ka ngayon, tapos champion ka, nag-stay ako as champion for the one whole month lang. Kasi hindi ko na natalo yung parang anong tawag doon? Defending champion na yung naka-ready na to the grand finals. So, bali 4 na linggo lang akong Anong pakiramdam? Wala. Okay basta lang. Kakanta pa rin basta ako. Oo. Laban ng laban kahit saan. Paano po nagsimula, fast forward, paano po nagsimula ang career? Kailan na, yung talagang, Ito na, oo. Well, when I came back sa Manila, kasi ayaw na ng nanay ko, dahil after ng tawag ng tanghalan, kinuha ako ng nightclubs ng Rojas Boulevard. Nung araw, tad-tad ng nightclubs yan. Wala noon sinasabing menor de edad na bawal, ganun. So, kumakanta ako sa mga big bands nung araw. And then, nabuisit ang nanay ko, sabi niya, uwi na kami. Ayaw niya na, kasi nga, hindi niya gusto yung atmosphere. So, uwi kami ng Cebu. And then, merong gustong kunin ako kasi narinig na ako, nakita ako. So, dinala ako uli ng Maynila. So, I came back to Manila at around, I was 14 years old. So, kumanta ako sa mga medyo social na ng konti kasi Makati area na restaurants, gano'n. Tapos, doon ako nakita ni George Canseco. Ayun, siya ang nakadiscover. So, nung na-discover ako ni George Canseco, I was, 15 years old, but, I recorded the first song, yung theme song ng movie ni Lorna Tolentino, yung Miss Dulce Amorina. I was 16. 16 na, yun yung recording. Dulce Amor, saan ka pupunta? Hindi ako kakanta, hindi ko susubukan po. Kaya po ako nandito sa ganitong trabaho. Pero alam ko yung kantang yon. Inabutang ko yun. Hala, uy. The rest is history. And then, ayan na po, fast forward, tinawag ka na pong Asia Singing Champion. Yes. Theme Song Queen. Timeless Diva. Kamusta ka na po ngayon? Umabot sa ganoon dahil nga sa nagkaroon tayo ng mga international singing competitions, ayun. And then, nakapag-record ako ng 30 movie theme songs nila Vilma Santos, Janice de Belen, and FPJ, Fernando Poe Jr. So, marami-rami akong nagawa for mga directed by Lino Broca, mga matitinding directors, and napaka-treasure ko yon yung mga panahon na yon na pinagkatiwalaan ako ng mga directors na matitindi. And kasi noong araw, parang yung directors talaga ang pumipili ko sino yun. Kumbaga, nadama ko noon na yung theme song is napakalaking parte sa istorya. It's an integral part of the story of the movie. Kaya merong request na yung boses mo ang ilalagay dito, sila Loris Guillen, ganon, Lino Broca, and Mario. Pero hindi mawawala yung pagsubok, challenges doon sa journey mo, doon sa career. Ano yung may umabot ba sa punto na ayaw mo nang kumanta or parang hindi na yata, tama na yata pagod na yata. No, there was never a time that I gave up singing. I can give up pwesto. Kunyari, hindi na kailangan sa showbiz. I can sing somewhere else, but I will sing. I will still sing. Kahit sa bahay, kakanta pa rin. Yeah, I visit the prisons, I sing. I visit kahit anong lugar, sa mga simbahan, makumbento, I sing. So wherever, sabi nga, minsan may nasabi nga si Noel Trinidad, yung the other half of Champoy na group before, ako daw, maharap lang daw sa isang halaman, kakanta. Mabigyan lang ng kape, kakanta. That's really, singing is really my life.